Puro paniki guys. Uy! Gago! Uy! Paniki. Uy! Kita mo? May mga lugar na tahimik pero parang may kinukwento. Ngayon dadalhin namin kayo sa isang gusali na matagal nang iniwan. Isang commercial building na minsan puno ng buhay, ilaw at mga tao. So yun, nandito kami ngayon sa abandoned building sa may Zambales. Hindi ko alam kung ano yung history na itong lugar. Pero ang sabi ng nagbabantay dito, matagal na daw ito abandonado. Hindi rin nila alam, hindi dinisclose nung may-ari bago sila mag-duty dito kung bakit ito nagsara. So samahan nyo kami. Dito kami dadaan sa fire exit kasi hindi na gumagana yung mga elevator. Sinimulan namin ang exploration sa basement floor kung saan makikita ang dating parking area ng gusali. Eto. So ito yung ilalim na hagdan. Oh, okay. Ano siya pa? Parang parking lot. Basement. Bukas siya. Tahimik ang buong palapag. Nakakapanindig balahibo ang katahimikan. Tanging tunog lamang ng aming mga yapak ang maririnig. Tao po. Mag-explore lang po. Grabe guys, pagpasok mo sobrang tahimik. Kulob na kulob. Ito yung bubungad sa'yo. May malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Parang may kakaibang presensya. Sa ibabang ito, ramdam mong matagal na talaga itong iniwan. Anong daanan ng mga sasakyan, parking lot. Ito yung rampa ng parking area. Sobrang lawak. Tignan natin kung ano meron sa dulo. Sarado na rin pala siya. Akala ko bukas. So pag angat mo, ito yung makikita mo. Ito yung view pag nandito ka sa taas ng rampa. Okay, dito na kami sa pabalik ng ano ba to, lobby area. Sinarin na rin yung pinto. Baka kasi kumalabog eh. Diretso kaming pumunta sa mezzanine floor. Maraming naiwan na gamit mula sa dating kumpanya na nag-uupa rito. May figurine pa na naiwan sa sahig at rinig mo pa ang mga nagdadaan ng sasakyan sa labas. Tapos may nakita ako dito, isang kwarto. Pumasok kami sa isang maliit na pinto at nakita namin ang ilang poster na tila nagsasabing ito ay isang resto bar, pero hindi kami sigurado. So itong area na to, resto bar? Parang hindi. Nakakatakot lang pag tumitingin ka sa mga salamin, pinto dahil madilim. Pero wala yung feeling na parang may nakatingin sa'yo, may sumusunod. Wala rin kami naririnig na lagabog kundi mga paniki. Proceed tayo sa iba pang floor ng building. Sunod namin pinuntahan ang second floor. Binuksan namin ang pinto kahit may takot na baka kami ay makulong sa loob. So, buksan namin. Pasok mo na itong floor na to. Iba rin yung itsura niya. Takot. Pagpasok, bumungad ang CR ng babae at lalaki. Pasok muna tayo sa unang CR. Grabe. Sa CR talaga nakakatakot. Pero, tingnan mo yung ano. Tingnan mo guys yung ano ng pinto nila. Dalawa yung tabi. No? Ito parang hindi siya napapunta na naakyatan ng caretaker kasi puro alikabok. Ito naman yung CR ng lalaki. CR pala ng babae. Dito tayo sa CR ng lalaki. Sana bukas. Uy! Bukas. Oh! Siyempre, ano pa ba? Kayo muna sumilip. Oh, okay. Mga naiwan pa pangahit shampoo. Ano ba to? Dito ba sila niligo?
Tingnan natin kung may tubig pa. Wala na, pinatay na nila yung access ng tubig dito sa taas. Si Maris, okay ka lang dyan? Na-amaze ako. Kasi first time pumasok sa building na abandonado. Ang creepy pala pag ang building iniwan na, no? Tapos may mga gamit pa. Kasi natanaw ako doon, paglabas dito may mga gamit. Sa kanang bahagi, makikita ang power supply area. Puro ano siya. Puro electrical breaker ba tawag dito? Ayun. Sa kaliwa, naroon ang dalawang elevator at ang opisina ng insurance company pero nakalakang lugar. Bukas kaya to. Wait. Sarado na. Hindi na siya mabuksan pero papatanaw ko yung try niya pa. Ayun guys, so kita niyo ba? Pero malamang kita sa night vision niya na. Ganda sana ng pasukan sa loob. Pero tatry ko umikot kasi sabi dito, Dahil sarado ang daan, napilitang kaming dumaan sa kabilang side ng pinto. Hindi namin alam kung ano naghihintay sa amin dito. baka paikot to. Okay, tara. Feeling ko nandito yung mga office nila. Sa kabilang side ng pinto, nakita namin ang isang silid na may mga divider at isa pang CR. So, commercial building nga to dati. Uy, CR. Ano to pa? Clinic kaya to? Parang clinic, no? Base sa itsura ng lugar, ang mga ilaw, cabinet at ayos na mga gamit, naisip namin na ito ay dating clinic. Tapos, eto terrace. Eto, may nakita ako dito. Tignan natin kung ano to. May nakita rin kaming record logbook, kaya sinubukan naming hanapin kung anong petsa ang huling nakasulat. Gusto makita kung may date na nakalagay. 2010. So, 15 years na mahigit palang abandon to. Okay, proceed tayo. Creepy na ito. Okay, so, nandito pa yung mga lumang telepono. Sa sahig, naroon ang isang lumang telepono, tahimik at iniwan sa paglipas ng panahon. Digital pa siya. Naabutan ko pa to. Mga ano to, mid-2000 to, no? Digital, no? Na-amaze ako. At sa dulo ng kwarto, mas lalong nagmukhang klinik ito. Parang bigla na lang iniwan, kasabay ng lahat ng alaala dito. Clinic siya. Tingnan nyo guys, pagpasok mo, yun yung mga ilaw. So, clinic, saka parang ano siya. Insurance. Oh, yun. Yung isa, insurance company. Tapos, eto, clinic. Okay. Commercial building. Oo. So, confirm, commercial building siya. Kasi sa labas, puro kotse. So, kala ko, ano siya? Ano ba yun? Yung bilihan ng kotse. Car company, hindi pala. Habang palabas na kami, napansin namin ang isa pang pinto. Okay. So, wala siyang tagos sa kabila kasi magkaibang company to. Pagbukas namin, doon namin napagtanto na ito ay dating telco company. Ito parang office ng Smart. May mga SIM card na nakakalat sa sahig, kasama ang iba pang gamit na naiwan at hindi na binalikan. Narinig ako dun kumakalabog. Sobrang dilim dito. Pero, for sure, panicky yan. Ito yung mga SIM card. So, nabutan nyo pa ba to? Ito, anong brand to? Red? Hindi ko alam tong ano to. Tapos, ito yung company, Greg's. Kalat-kalat na rin. Familiar ba kayo sa company na to? Ito, nakita kong pinto. Oh. May mga gamit pa. Mga papeles. May mga naiwan pa. Mga picture ng bata. Creepy. Ayoko nakakita ng picture sa abandonadong lugar Passport. Tignan mo. May casing pa ng Nokia. Tignan mo. Silicone. Tapos ito high-tech. PS Bank.
May calculator yung notebook. Nakadikit na siya. Wala palang date. So exit kami. Dito sa manager's office. Dito kami. Isa sa kabilang kwarto. Dito kalat. Uy! Paniki. Uy! Lumipad sa tenga ko. Naramdaman ko yun. Telephone company ba to? Tayo sa last ng kwarto. Naiwan pa yung mga files dito ng mga client nila. Ayun o, kalat-kalat. So, wala pa naman kaming kakaibang naririnig kundi kaluskos ng paniki dito sa floor na to. Sinubukan naming puntahan ang huling kwarto sa palapag na ito pero hindi na namin naituloy dahil ang kwartong ito ay pinamahayan na ng mga paniki. Yan guys, puro token text sim. Ang dami. Daming paniki guys. Ayun hindi. Kukuhanan ko na lang kasi baka mabulabog. Ang baho rin dito. Guys, sige, elevator. Maganda pa yung pintura niya, hindi pa bulok. Kaya, okay pa naman. Pagkatapos namin dito, ay dumiretso kami sa kasunod na palapag. 3rd floor. Uy! Puro paniki, guys. Uy! Time paniki. Sa 3rd floor, sinalubong kami ng isang ibon na paikot-ikot na lumilipad para bang may bantay sa palapag na ito. So dito sa 3rd floor, pagpasok mo, teka lang, ang bubungad sa'yo, Pareho pa rin ang struktura, CR at power supply sa kanang side at mga opisina ng mga kumpanya sa kaliwa. same. So tara, pagkanan mo, ay pagkaliwa mo, ito yung bubungad. Ibang ibang style ng building. So, iba na naman yung umuupa dito. Sa isang maliit na opisina, may bukas na bintana na naglalabas ng malamig na hangin. Sa sahig, may mga basag na salamin na din. At sa kabilang bahagi, isang poster na nagsasabing ito ay dating car insurance. Auto insurance company. Check natin kung bukas pa to. Oh! Bukas. Guys, bukas. Baka mabasag. Kaya nga sasagad ko siya. Ang lawak. Dito biglang init. Guys, pagpasok namin dito sa glass door. Dito. Biglang uminit. Sa dulo naman, may mahabang hallway na puno ng dumi ng paniki. Isa-isa naming sinilip ang bawat cubicle. Nag-iingat kami kasi may mga floor na pinupugaran na ng paniki. Ano to? Tingnan mo. Creepy naman na ito. Palay. May palay siya. Ayan Bakit may sako dito ng palay, guys? Tingnan mo. Office din pala to. Maliit na office. Ang ganda na ito. Pag dito office mo, sa sulok. Kasi tingnan mo yung view mo. Pag dito office mo, puro glass. Ayan Kung may mga nakikita na kayo, nakasunod sa amin, may mga nahahagip yung camera namin, i-comment nyo lang Pagpunta namin sa kabilang bahagi, natuklasan namin ang dating photo studio. So eto, pagpasok mo dito sa unang kwarto sa kaliwa, sa dulo, ito bubungad. Pixelwise, ito yung pangalan ng company, so ibang company na naman siya. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Isang green board na puno ng mga sulat, parang ginagamit sa bata, na tila hindi yakma sa isang opisina. Photo studio nga siguro. Tingnan nyo guys, lumang-luma na. Picture, anong date? Walang date na nakalagay. Pero nakalagay dito, 2009
Sa tabi nito, may isa pang opisina na puro cubicle pero walang pangalan ng kumpanya. Walang palatandaan kung sino ang gumamit nito at kung bakit bigla na lang itong iniwan. Nagpatuloy kaming umakyat sa 4th floor ng building. Pagdating namin doon, sinuri namin ang magkabilang side. Pareho pa rin ang itsura. CR at power supply sa kanang bahagi at sa kaliwa, 2 pinto para sa mga kumpanya. Dito wala, parang dito sa 4th floor parang walang masyadong laman, no? Parang walang nagrenta, no? Open space lang siya, nakita ko. Papasok. Call center. Oh, call center. Oo nga, baka. Tingnan natin kung mapasok natin, guys. Pagpasok namin sa loob, bumungad ang isang malawak at hindi tapos na espasyo. Walang kisame, lantad na mga kable at poste nito. Parang inihanda para sa isang call center company na hindi natuloy. Nadadagdagan na yung takot ko kasi habang tumataas kami, unti-unti ng may bigat yung pakiramdam ko. Hindi ko alam dahil hinihingal ako o baka may something dito. Pero malalaman natin yan pag nag-investigate. Pag nag-investigate tayo later. Hindi na namin papasukin yan kasi guys, paikot lang yan na gano'n na open area. Yan, same lang siya. Patuloy kaming umakyat sa sumunod na bahagi ng building. Agad naming napansin na pareho ito ng 4th floor. Malawak, walang kisame. Parang hindi kailanman inuupahan. Sinilip namin ang mga pinto sa kanang side at naroon naman ang CR. Nakalak. Same CR na lalaki. Habang papalapit sa CR ng lalaki, biglang nakaramdam si Maris ng mabigat sa pakiramdam na parang may kakaiba. Sinabi niya na parang may naaninag siyang itim na imahe sa salamin kaya hindi siya tumuloy pumasok. Sa CR. CR na lalaki. Gusto mo punta natin? Sabi ni Maris mabigat daw sa CR na lalaki. Bumalik kami para suriin muli ang CR kahit may kaba at takot. Okay. Same lang. Wala namang sira na yung taas eh. Nag-explore lang po. Wala naman. Tara. Dito sa huling bahagi ng exploration namin, pinuntahan namin ang pinakataas na part ng building. Okay, tara. Last na to, guys. Ito na yung sure ball. Ito na yung pinaka-tok-tok. Kagi. Ito pala yung nakakatakot na area dito sa rooftop. Oo, generator. Ang init. Ito guys, yung mga switch pa. Uy. Kagi, nakakamiss. Tali ng elevator, may mga grasa-grasa pa eh. Feeling ko mabibili pa tong building na to. Dito, nakita namin ang control panel ng elevator at mga servers. Sa internet access din, nandito na lahat. Siya. Anong year to? May year to for sure. 2002 ba to? Tingnan mo. 2002 to, no? Nagsimula na kami sa investigation at kasama ko ang ilang tao na bihasa pagdating sa paranormal. Kasama ko yung mga veterano na pagdating sa... Ano tawag ito? Spirit investigation. Siyempre kasama ko Kuya Rick TV. Ayan, yung channel niya. Sir Tabs, andun din yung channel niya. Yan, Boss MK po. Boss MK. Ate Ann TV Vlogs. And ngayon sila yung makakasama ko ngayong gabi. Testing ko yung mga Ouija board, yung pendulum. Tignan natin kung anong feeling. So first time ko to. Dito makikita naghahanap si Kuya Rick ng spot ng negative area kung saan namin pwedeng simula ng investigation. Oh, yung pala. Ganun pala paggamit nun. Pagkahanap ng spot, nag-setup na kami ng mga camera at mga gagamiting device.
gaya ng REM pad, EMF at iba pang sensors na dala ni Boss MK na kaya mag-detect ng entity sa paligid. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga pendulum o spirit of the glass. Kaya nag-volunteer ako para ito ay masubukan. Ano ba basta? So, pinapahawak sa akin ni Kuya Rick yung pendulum niya. Paano ba ito? Pero ano yung ulo yung ano na ako? So, ulitin ko, wala akong experience dito ah. Kapag sa mga bro, pag umuuga yung kamay mo, ito yung Sige. Ayan ito. Oo nga, ano. Oo nga, ano. Yes, ano lang swing mo. So guys, tama yung sinabi ni Kuya Rick. Bago kami mag-start, explain ko lang. Pag umuuga ako, ito yung gumagalaw. Yung beads na bahagi. Ito yung beads na bahagi ng ano. So pag nanginginig yung kamay ko, ito talaga yung gumagalaw. Ayan o. Hindi sumasabay ilalim. So okay, so relax ko lang yung kamay ko. Dito, inumpisahan na ni Kuya Rick ang ritual at proteksyon. Kasunod nito ang pagtatanong sa mga entity na nakapalibot sa amin. Okay, nakita niyo po, stable yung ating pendulum sa linya. Before that, hindi kami napunta dito para magpag-away. Nandito kami para makapag-communicate at para ipalam sa mga manonood, sa mga tao na kayo ay nag-exist. Kayo ay nandyan. Okay, ang tanong na, unang tanong ko, galit ba kayo na nandito kami sa inyong lugar? Tinatawagan ko kayo ng mga entity na nandito sa lugar na ito? Lumapit kayo dito at makipag-communicate sa amin para tayo makapag-usap. Okay. Sisimula ko sa tanong na, galit ba kayo na nandito kami sa inyong lugar? Sa pagtatanong ni Kuya Rick TV, ito ang una naming nakuhang sagot gamit ang pendulum. Galit ba kayo na nandito kami ngayon sa inyong lugar? Galit ba kayo na nandito kami sa inyong lugar? Pakilakas. Lakasan mo. Sige. Pero ikaw nagkataon. Hindi, no to. Ikaw ba yung nasa CR? Dito, tinanong ni Kuya Rick kung anong entity ba ang nasa CR na nahagip ng mata ni Maris. At ito ang nakuha naming sagot. Kanina na dinedetect ko. Sige, pagalawin mo. Lakasan mo Yes. Yes, pucha, yes. Okay. Pakilakasan. Ikaw ba yung bata? Lakasan mo. Ikaw ba yung bata? Bata ka ba? Yung nasa siya? Sige pa, lakasan mo pa. Okay? Yes, yung bata. And then, elemento ka ba? Isa ka bang elemento? Engkanto ka ba? Or elemento? Pakilakas yung sagot. Nalaman namin na ang building na to ay tinitirhan na pala ng mga entity dahil sa mga nakuha naming sagot sa pendulum. Isang bata at mga entity na nakatira din sa CR na hindi malaman kung ano. Ikaw pa ba yung bata na kausap namin dito? Sige, sagutin mo, malakas. Yes. Ikaw pa rin, okay. Kasama ka ba namin sa kwartong to ngayon? Kung oo, pailawin mo yung gamit. Nagpatuloy pa kami sa pagtatanong para kumuha ng iba pang impormasyon. Pero sa mga oras na iyon, wala kaming nakukuhang response sa mga devices na sinetup namin. Sige, yan. Yung mga device namin, patunogin, pailawin. Sige, pailawin mo.
May demonic entity ba kami kasama o nandito sa building? Gagi, ang lakas na yes. Ang lakas na Relax pa. Yung shadow ba na nakita namin sa 5th floor, siya ba yung demonic entity? Gagi, yes. Yung nakita namin, shadow thing. Ang lakas oh. Stop. Gagamitin naman natin ngayon yung ating spirit of the glass para makipag-communicate sa'yo. Para mas makausap ka namin ng ayos. Okay? Tatapos ko na muna yung ating pendulum communication. Okay? Nakikilabutan ako. Galing guys, ganun pala yun. Hindi siya sobrang nakakangawit kung tutusin. Pero kayang pigilan talaga. Hindi siya gagalaw talaga kung hindi mo igagalaw ang kamay mo. Pero hindi ko alam kung ano yung nagpapagalaw dun. So ayun, sabi ko legit na gumagalaw yung pendulum. Legit na nagre-response talaga yung mga ghosts sa mga ganong klaseng equipment. So itatry naman namin Ouija board. Tignan namin kung ano pwede. Kung ano yung spirit of the glass to, no? Pucha. Paano tumirik mata ko dito, Eric Ikaw lang? Ako lang? Hindi po, may gadget po. Guys, ito nilaminate lang to. Tapos, ito yung glass na gamit. So, mabigat-bigat siya. Kailangan mo ng force bago igalaw to. So, sabi nila, bago gawin to kay Rick, nakalapag lang, no? Yes. Lapag lang talaga siya dito. Dito lang. Magana tip lang. Ipapatong ko. Parang ganyan lang. Okay. Nakatap. So guys, talagang nakatap lang siya. Wala siyang pressure. So nakaganyan lang dapat. Yun na nga, mga kamuto sa BSQ, Manila Horror, at yun nga, na-try niya yung pendulum kanina, nakipag-communicate kami at makapanood nyo yung kanyang reaction pagdating dun sa pendulum, kung ano yung kanyang masasabi. Okay, ngayon, dadako na tayo sa tinatawag na Spiritus Vitri. Sabihin nun, Spirit of the Glass. Dating gawin, magpo-protection para protected bago tayo bukas ng lapusan ng mga entity. Yun nga, pagbibitawan, never na bibitawan. Bakit pag binitawan? Okay. Possible kasi na may ma-possess or Oh, fuck bro. Lalo na pag, So narinig niyo yan guys. So, kailangan lalo na pag hindi talaga or hindi kaya ng katawan. sisimulan natin sa protection ng mga makipag-communicate. Dito nagumpisa ulit si Kuya Rick ng orasyon at proteksyon para umpisahan namin ang Spirit of the Glass. Yung kamay niyo po, pwede niyo na po natin. Ano lang po yung parang dinikit lang po. Ganda. Parang explain niyo po. Okay. Huwag ba masyadong liit. Yun yun ako. Okay. Halimbawa po, wait lang bro. Sige lang, sige lang. Wait lang po. Kasi yan, kapag tinutulak mo yan, nakikita mo, tatawag kasi yan kapag pinagpersa. Okay, binubuksan ko na ang labusan ng mga dimensyon ng mga entities na nandito. Binibigyan ko kayo ng kalayaan na sumagot dito gamit ang Spiritus Vitri. Nandito ko pa ba yung batang kausap namin sa pendulum kanina? Pwede mo pagalawin itong aming Spiritus Vitri. Kag... Ginagalaw niya. Hindi. Sige, sumagot ka. Nandito ka ba yung bata? Naiiwan pa yung daliri ko. Nakapatong lang to. Ikaw rin? Ako din ako. Yun na lang, gumagalaw-galaw pa yung kamay ko. Ako rin oh. Putig na yun. Holy sh... Okay. Oh, oh. Mga yan, putsa kilabot Kita mo? ko. Kagi! Nakadikit yung daliri ko. Kapatong lang yan, Ako ha? hindi ko. Huwag niyo maalisin ha, huwag niyo maalisin yung mga daliri niyo. Okay, yes. Okay. Ilan kayong nandito ngayon? Ay, pucha. Kagi, parang naiiwan niyo kami.
Ilan kayo ngayon nandito? Sige, pagalawin. Relax lang. Uy, relax lang. Sa C. Ang tanong ko, ilan kayo dito ngayon? Relax lang. Letter C. Uy, Ilan Oh! kayo? naiwan pa yung daliri ko. Si C. Siyam. Hindi ko lang. Sige. Di, baka bitin lang. Baka bitin. Mabitin lang. Kagi guys, kumagalaw. Pero tandaan natin yung letters ha. C. 2. Yan ang problema. Di natin alam kung 1 o 2. Hindi. 2. Sa pagsagot ng entity kung ilan ang kasama namin ay tumugma sa mga nakita ng aking kasama. Diba? Dalawa. Galing. Guys, dalawa. Consistent. Consistent. Oo. Ikaw ba yung bata? Yung bata, ha? Oh, galing po siya. Sige. Kagi, Galing ka? yes. Pucha, parang lumilipad yung ang daliri ko. Dama ko yung Okay. parang kuryente. Sige. Galit ka? Nagalit ka sa amin, yung bata? Oo, yari. Galing to. Ay, pumilis. Ang bilis. Umilis. Okay. Yes, ba't nagalit ka? Nararamdaman nyo yun? Yung kuryente sa daliri nyo? Medyo lang. Pero ako, ano ko eh. Parang kuryente na parang naglalakad dyan sa gilid. Okay. Anong pangalan mo? Sige. Ba't nagalit ka sa amin? Anong pangalan mo? Yung bata, yung bata. Kagi. Anong pangalan ng bata? Mo? Anong pangalan mo? Tandaan yung letter na bibigyan niya. P-E-Q-C. Pig. P-E-Q-C. Sige pa. PQC. Ang pangalan mo? Peg? PEQC. PEQC. Ikaw ba si Peg? Yung bata? Ay, pucha. Okay, Peg. Yun na yun. Yun talaga ang pangalan mo. Peg ang basa. Ilan taong ka na, Peg? Okay, ilan taong ka na, Peg? Peg na ka. Ayun na. Sige, go. Yun na. Gumagalaw siya. O hindi na ako No, ba't binalik mo siya? Ilan taong ka na, Peg? Hindi niya ata alam. Sige. Hindi siguro alam. Sa pagtatanong ni Kuya Rick, nalaman namin ang pangalan at edad ng espiritu. Namangha ako dahil napaka-active nito at ang bilis niyang sumagot. Kaluluwa ka ba, Peg? Sa ka bang kaluluwa? Habang patuloy kami sa session, ay may narinig na ingay mula sa labas ng kwarto si Boss MK. Hindi namin alam kung ito ba ay response mula sa mga entity. Yes. Kaluluwa. Okay, kaluluwa siya. Nasa floor yung yung aninong nakita ko kanina. Nakita namin. Huwag ka na numbers. Huwag kang na numbers. Gago. Oh, shit. Kinalabutan ako. Rick. Okay, tama yung nakita ko nga kanina. Okay. Fifth floor. Fifth floor. Galit ba siya sa amin? Yung aninong nasa fifth floor? Sheesh. Oh. Sorry po. Sino po kayo? Okay. Okay, pasensya po kung galit ka po sa amin. Humingi kami ng tawad. Dito ka ba pumanaw sa lugar na to? Sige. I-move mo muna. Yes. Yes. Gumalaw. Gumalaw siya. Yes. Okay, dito. Gumalaw siya. Okay. Okay. Meron ng building nung pumanaw ka. Naitayo na tong building na to nung pumanaw ka. Fuck, gago. Pucha, Dire-diretso pa mo to. pucha. Oh, man. Ang linaw nun.
pumanaw siya ng wala pa to. Ibig sabihin, possible. Mga panahon ng hapon yan. Ilang taong ka na? Ilang taon ka na? Ilang taong ka na ngayon, Hindi Pek? na alam eh. Hindi nga nakasagot kanina. Nagulat ako nung nalaman namin na dito namatay ang entity na kausap namin nang wala pang building na nakatayo. Pek, nandiyan ka pa ba, Pek? Sagot ka ng yes kapag nandito ka pa. Uy! Kaki. Kaki, mas bumili siya ngayon. Okay, tanong ko, Pek, ilang taong ka nang ikay pumanaw? Mukhang di na tayo nang iwan dito. Lobat na yan, halata eh. Ilan? 3? Sige nga, ulitin ko yung tanong, ilang taong ka ba? Pek, nung ikaw ay nawala o pumanaw? $23. 23 ba? Yes or no? 23. 23. Bata pa nga siya. Holy shit. Tinapos na namin ang investigation dahil sa mga malinaw na sagot na nakuha namin mula sa entity. Nag-alay na din si Kuya Rick ng dasal at pasasalamat bilang respeto na din sa mga naninirahan sa lugar na ito. Dito, masasabi ko na mas luwawak ang paniniwala ko at karanasan pagdating sa paranormal.